Can he do this for me? Can he change the night to day? And bind my wounds and heals me. Please find the faith. I come to you with an open heart as I pray fervently. With all my trust in Him I ask for the miracles for I pray to have a miracle. So when days have passed, I love years me. So many times I go, and answers come, yet some effort. It's only how I live. But when I'm still, my feelings years, I choose to place my need. Can you do this for me? We can change the night today. I bind my wounds and heals me. When I extend my faith, and then I learn that the miracles from a side willingly. Submit to Him and trust His plan. These are miracles for me. With all my trust, I understand. He has miracles for me. Magandang umaga po sa lahat. Pinupura ng Panginoon na dito naman po tayo. Sama ko po yung pamilya ko na walang sakit. And nagpapasalamat ako sa lahat ng biyaya na natatanggap natin. Despite mga nangyayari sa mundo, ayun po tuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. To fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now perfect sacrifice would be required. An offering must be made, the sin that must be paid, so God and man could reconcile me. So Jesus said, I'll go, because you love me so. He shed His blood and paid His penalty. He gave Himself
to pay a debt I could not pay. When I was lost, He gave Himself to be my way. Though I deserve to be upon the cross that day, in love He took my place. He gave was His standing me. A love like this I cannot comprehend. He gave Himself to pay a debt I couldn't pay. When I was lost, He gave Himself to be my way. I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place. He gave Himself. My nails were in His hands, my crown of thorns He wore, the stripes were on His back, my heavy cross He bore. And when God turned His back, He turned it on my sin. Jesus won a victory that I could never win. He gave Himself to pay a debt I couldn't pay. When I was lost, He gave Himself to be my way. Though I deserve to be upon the cross that day, in love He took my place. He gave Himself. In love He took my place. He gave Himself. Ay, lapit, tumayo. Ewan ko kayo, pero kung maiintindihan talaga ng tao yung sakripisyo na ginawa ni Kristo, that would humble him or her sa napakahabang panahon. Thinking of someone giving his life para sa inyo ay napakadakilang pag-ibig. Imagine, somebody died for you. Naunawaan niyo po ba yan? That we are supposed to die. I mean, bawat isa sa atin, we are supposed to die and go to hell. But somebody died para hindi tayo mapunta ron. Amen? And yet, ang mga tao ngayon, they would mock Him. Lalo sa papasok na buwan, we would see kung paano paglapastangan ang gagawin nila kay Kristo. Pero tayo naman, sasabihin natin ang pangangaral ng tama. April 3, 7 saying service. April 3 from 9 ng umaga hanggang tanghali. Please be here. We will discuss on the 7 sayings of Jesus sa Krus ng Kalbaryo. April 3, that is, I think, Good Friday. Wala namang pasok. Punta kayo rito, mga kapatid. If you can, invite everyone. Tatalakayin po ang huling 7 wika ni Kristo sa Kalbaryo. Amen? Exodus chapter 20, basahin po natin ang verse 8 to 10. And we are on our 4th commandment. Exodus 20 verses 8 to 10. Begin. Tayo magsipo, mga kapatid.
Pagpalain ng Diyos sa masalangit ang kanyang salita sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Ang ikaapat na utos ay nabasa natin. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin ay meron kang gagawa at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain. Ikapitong araw ay pahinga sa Panginoon mong Diyos. Ang nakuha ng ibang relihiyon, Sabado ang samba. Mga kapatid, ayon na araw kang gagawa, ikapito, pahinga. Anong araw nagsisimula ang trabaho sa atin, mga kapatid? Linggo ba? O Lunes? Bilang? Lunes. Ano ikapitong araw? Yun ang dapat pagsamba. Hindi Sabado. Sabbath is rest day. Hindi binabago ng Diyos yung Sabbath, ginawang Sunday, no. Basta ikapitong araw. Sa ibang bansa, Biyernes eh. Basta 6 days, you will do all your work. Listen, 6 days, mag-aaral ka, tatrabaho ka, ikapitong araw sa Diyos yun. You have given enough. Pero bakit ang malungkot ngayon, ang DepEd, ang mga opisina, parang hino-hostage ang mga estudyante, pati mga guro, lutang na isipan. Wala nang pahinga. We have teachers here. Alam ko, sa Mampans, gigising alas 2, higa alas 4 ng gising na naman. Ando din naman sa computer. Parang wala nang ginagawa kundi ubusin ang oras ng guro. Gusto kubain. Mga kapatid, may dahilan kung bakit gusto ng Diyos magpahinga kayo na isang araw. Dahil hindi, robot man, sasakyan man, pati lupa ay pinapahinga, mga kapatid. But again, hear the message. Young people, tayo lahat ng mga adult. The Lord's Day, keep it holy. The Lord's Day is not our day, it is not your day, it is the Lord's Day. Ngayon, may mga kapatid tayo. Alam ko, masama ang kalooban dahil ando sila sa FB Live. Bakit? Tinututukan ng mga amo pag hindi ka pumasok ng linggo, wala ka ng trabaho. May mga pastor na babanatan yung mga miyembro, may mga pastor na titirahin yung mga miyembro. Kung tara si Diyos ka, mananampataya ka. Mga kapatid, wala akong ganong matinong kaisipan na sinasabi si Kristo. Dapat pag sinabi kong, nagtrabaho ka, o pumasok ka. Hindi, dapat sinasabi ng iba. Of course, pasado ka na may minuno sa iyo, pagpipilitin kita mag-attend sa church at tatanggalan ka ng sweldo, ng trabaho, dapat ako magbigay ng sweldo mo. Di ba? Di ba, sinabi ko, kayo mga babae, dapat hindi ka nagpapants. Pag sinabi ko, dapat nagbigay ako ng palda man lang. Nagbigay man lang ako ng skirt. Ang sabi ko, may mga pastor kasi minsan, dahil sa sobrang galing nila, babanatan yung mga Kristiyano na iniipit ng mga amo, tapos ito ng mga pastor, iipitin yung mga miyembro na natatakot sila na mawala ng tithes. Pero pag sinabi ng miyembro, pastor, kahit wala ako, papadala ko yung tithes. Tahimik na bunganga nila. Mga kapatid, hindi po ganun sa Panginoon. Amen? Ang Kristiyano, pag talagang walang magagawa, ang puso niya nandoon sa Panginoon. You have no choice but to submit. Wala kang magagawa ron. Or else, maging kagaya namin kayo, katulad ko, na nag-decide, sabi sa akin ng teacher ko sa PUP, mag-ROTC kayo. Eh, hindi po pwede, nasa church ako. Ibabagsak kita. Huwag niyo akong gayahin, ha? Sabi ko sa akin, hindi bagsak mo. Ako patakutin mo. Mag-rally tayo. Pinasasama kami sa rally ng mga taong bayan laban sa gobyerno noon. Sabi sa Professor Ron, ibabagsak kita. Sabi ko, subukan nyo. Yung pala tinatawag na pala ako ng Panginoon, nagtatrabaho ako na sa SSS, hindi ako mapakali. Gusto ko nasa church. Kung kayo tinatawag ng Panginoon sa full time, kaya nyo angasan yung teacher nyo. Pero pag hindi kayo nakapagtrabaho, tatanggalan sa sweldo nyo, bahala kayo sa desisyon nyo. Ang pagitan naman ito, mga kapatid, it is between you and the Lord. Hindi ko kayo kailangang laktawan. I have no authority over you.
Kayo at ang Diyos mag-usap. But I know, some of our people, ay talaga ang puso ay nasa Panginoon. Wala na talaga magawa. But if I could have my way, ako na mag-employ sa inyo. Dito tayo magtrabaho sa church. Pero hindi pa kaya. Punta mga natin Romans chapter 12. May papakita muna ako sa inyo mga kapatid. Ito ang problema. Romans 12:2. There are people here. Itong panong ito. Ang pwede ko sabihin, with all due respect, puro uto-uto. These are the days na ang dali ng taong mauto, gullible. Romans 12:2. Basa natin Romans 12:2. Begin. Kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagkakao ng inyong pag-iisip upang mapagkaya ninyo ang kanina mabuti at kaya-kaya tungkol sa kagawaan ng Gusto mo naman ang kalooban ng Diyos? You know what God's will is sa inyong buhay? Sabi ng Diyos, magbago kayo ng isip. Para mapatunayan nyo kung ano ang mabuti, kayaya, at kalooban ng Diyos. Your mind should be in tune sa isip ng Diyos. Yung isip nyo at ang isip ng Diyos dapat on the same page. You know, kung ano kalooban ng Diyos sa inyong buhay, lahat ng buting bagay. Pero ba't hindi natin malaman? Dahil iba isip ng Diyos, iba isip natin. Yung Panginoon, puro kabutihan, ang tayo, napapatangay tayo sa mundo. Tila napakadaling gawin yung mundo, ang tila napakadaling mangyari ngayon, tayo ay mapasunod ng mundo sa gusto niya mangyari. The world would like you to think the way they think. Tulad sa barkadahan. Marami mga kabataan ngayon, linggo, sa nasa church, nasa inuman, nasa swimmingan, nasa anong kalokohan, nasa gimikan. Bakit? Inaya ng barkada. Yung uling pinatay ng mga fraternity, nabaltaan nyo? Yung uling pinatay. Yung iba nakaraan, nag-aaral pa man din ng law, nag-aaral pa ng engineering. Mga kapatid, bakit kayo nagpapauto sa mga kabataan na bago pa kayo maging brother, bubugbugin kayo? Amen? Meron ba fraternity dito sa atin, dito sa school, sa eskwelahan? Meron ba mga kumiiro na fraternity ngayon dyan? Huwag kayong mga uto-uto nasasama sa fraternity o ringin sorority. Nangunguna dyan, mga kabataan, hindi marunong maghugas ang salawal nila. Na mga makahawak lang ng motor, magpapatakbo ng walang patamangga, bastos sa kalsada, tapos sila ang susundin nyo para sa fraternity. Ito na panahon kung saan ang maraming kabataan, pati matatanda, uto-uto. Pero pag sinasabi ng Panginoon, hindi nakikinig. Panginoong Diyos, ang dapat masunod. Amen? Lalo pag araw ng linggo, if you have your way, the Lord's day, keep it holy. Mga kapatid, hindi natin kayo isa-isahin. Ang Diyos nag-provide sa atin araw-araw ng pagkain, lakas, biyaya, anong meron tayo, galing lahat sa Diyos. And yet, yung isang araw para sa Kanya, minsan kalahating araw lang, minsan dalawang oras lang, ang hirap pa natin ibigay. And then, pag ako nagka-problema, sisisihin ko, Diyos, Panginoon, bakit mo ako ginaganito? Sabi ng Diyos sa atin, mali ko sa iyo. Sumuy-suway ka. Nilapastangan mo ako. Pag napahama ka, ako sisisihin mo. You have listened to the word. Nagpatangay tayo sa Agos. Binaliwala natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, I still believe meron pa rin mga tao na meron matinong pag-iisip na hindi susunod sa takbo ng mundo, kundi susundin yung tamang aral, tamang gabay ng Panginoong Diyos. And we are being constantly told, walang tigil, ang pag-iinganyo na lalo ni Satanas, Satan wants you to think for him na hindi niya kailangan sayangan ng lakas. Sasabihin niya, hindi ko na kailangan padala ng demonyo dyan. Sila nag-aaway-aaway. Hindi ko na kailangan padala ng kapwa diablo dyan. Yan sila naninira sa isa't isa eh. Pero may mga Kristyano matindi. Sabi ni Satanas, hindi umuubra yung mga bataan ko rito ah. Kailangan pa ata ako ang pumunta. Ano yung mas maganda sa Satanas mismo? Ang makailam sa inyo.
Bakit? You are covered with God's blood. Binabantayan tayo ng Diyos. But sa normal na tao na hindi Kristiyano, Satan wants you to think for him. Na lahat ng bagay na gusto niya, kayo mismo ang magpapatupad. Kinukusa na ng tao na gawin ang hangarin ng dyablo. God forbid na tayo maging instrumento. And when God delivered the children of Israel from the bondage 430 years, tandaan nyo, may higit 500 taon, pinahirapan ng Egypt, ng dyablo, ang bayan ng Diyos. Then finally, God rescued them. God delivered them and gave them 10 commandments na guide nila. Pero ayaw nila makinig. Mas pinakikinggan ang tawag ng mundo. Ano sabi ng Panginoon? Alalahan mo araw ng Sabbath. 6 days gagawa ka. Ikapitong araw, pahinga ka. Ang tao ngayon, lahat pati araw ng Diyos, sinekularize, binaliwala ang kahalagahan ng Panginoon na kasunod sa Diyos na tawag ay piso, na paikot na mga amo. Let me give you an example. Sa isang bansa, hindi ko na mabulit ang pangalan. Meron silang batas noon na blue law. Yung blue law, nagsasabi na hanggat maaari, yung lahat ng tindahan, lahat ng opisina, dapat sarado. Dahil ito'y linggo para sa Diyos. May mga ibang politician na sobrang ganid sa kapangyarihan. Sinikap nilang repeal ang batas. Sabi nila, those are archaic law. Hindi dapat isinasara ang mga tindahan dahil walang bibilan ang mga tao. Mukhang may katwiran. And so, dahil sa mga politiko na paikot ng mga mayayamang mga negosyante, yung batas na bawal magbukas ang mga tindahan at opisina natanggal. At nanging kapalit, lahat ng tao na hindi papasok sa trabaho, tatanggalin ng trabaho. Nabaliktad nila. Na yung mabuti, ginawa nila masama. Mga kapatid, keeping His day is not a small thing. Pag sinabi ng Diyos, ipangilin mo ang araw ng Sabbath, ipangilin mo ang araw ng Panginoon. Church, anong araw yon? Sunday. Sunday. When He gave the Ten Commandments, ang purpose po, mga kapatid, is to guide yung mga tao. And when He gave this fourth commandment, He was saying, remember the Lord's day. Keep it holy. Dalawang bagay. Una, command. Remember the Sabbath. Keep it holy. Yung salitang alalahanin mo sa Exodus chapter 20 verse 8. Two reasons. Una, bakit mo kailangan alalahanin? For physical reason. I-design ng Diyos ang ating katawan na kailangan ng pahinga. Kailangan ng ikapitong araw, magpapahinga ka. Yung smart communication, ayon sa nabasa ko, naniniwala sila na kailangan ang mga tao niya magpahinga. Yung Ford company, on one occasion, gusto na ibalik yung 4-day work. Sabi nila, yung spokesman said, 7 days of toil had its ill effect on workers. Ngayon, sabi ng mga ilan sa atin, 4-day work na lang. Hindi para sa Panginoon. Dahil walang gasolina. Alam niya, naisip ko tuloy, sa akin lang to. Kailangan pa bang maggera, magkaroon ng krisis sa gasolina para maintindihan ng tao na ang linggo para sa Diyos. Pag hindi talaga naintindihan ng tao, hindi inintindi yung layo na yung Panginoon, baka gumapa ang Diyos ng pagpaparaya ng kilos ng tao, perwisyo ng kapwa, para maintindihan natin na bumalik sa Diyos, tawagin ng Diyos para tulungan sila. You see, 4-day work na lang yan, di ba? Ewan ko kung ginagawa na yan. Hindi kaya para maintindihan ng tao, yung 4-day work, isama na pati linggo, pahinga. I know of some Christians, ngayon nagte-text sa akin, Pastor, pasensya na, hindi makatis, anong ko yun? Pag hindi ako pumasok, tatanggalin sa trabaho. Sabi ko, wala tayong choice. Kailangan mag-submit sa kanila. Hindi ba ko ito pwede solduhan? Physical reason, kailangan ng tao pahinga.
And Satan knows, if he can get people na pagod, sobrang tired physically, ang dali na niyang pasukin. Tanda niya pag ang tao po pagod physically, ang daling mapasunod sa kasamaan. If a person spent some Sundays sa Panginoon, sa church, alam nyo, sabi ng mga nakapag-aral, they are in better shape physically and spiritually. Alam nyo, kung ako hindi Kristiyano siguro, matang na akong patay. Sa dami kong sakit. Meron ko alam, mas bata pa sa akin, ng 10 taon, mukhang hindi na makagulapay. Hindi ba biyaya sa atin mga Kristiyano? Sa kabila kayo may sakit, nakakapag-church ka pa? Ewan ko kayo. Pero maraming tao walang sakit ngayon, ang ganda ng katawan, maayos na maayos. They have all the strength and the vigor, pero wala sa Diyos. Anong ginagawa? Inuman. Barkatahan. Tapos pagka naghihingalo, sumusuka ng dugo. Diyos ko, bakit mo ko ginaganito? The command. So, hindi lang physical reason. Kailangan ng taong pahinga. Spiritual reason. Higit sa lahat, spiritual reason. Alam niyo bakit ako nasa church? 2 reason. Mahal ng Diyos ang church at mahal ng Panginoon ang kanyang bayan. At kaya ako nasa church kasi mahal ko yung mahal ng Diyos. Dapat tayo mga Kristiyano isa na isipan ng Panginoon. Huwag tayong patangay sa agos ng mga taga-sanlibutan. And while people can worship God, yes, pwede naman ako sumambawi ka sa aming trabaho, pwede ako sumamba sa aking bukid, yes, you can worship God anywhere. Pero there has to be one day a week kung saan tayo dapat nagsasama-sama para sa Panginoon. Nung si Kristo po ay nagtagumpay over death, over sin, sa Kalbaryo, may mga na-terminate na mga araw na hindi na kailangan nating sundin sa Old Testament. Colossians chapter 2, basahin po natin ang verse 14. Hindi na po tayo bind or bound to obey the law ng ilan sa Old Testament. Colossians 2:14, pakibasa. Inalis niya, ipinako sa krus. Ibig sabihin, pinupad na niya. Verse 15. Basa. Sixteen. Wala nang hahatulan dapat. If one observes the day, etc., pagkain na, wala na anumang paghatol. Wala anumang bawal na pagkain, walang bawal na, eto bawal to mangilin. Puro tradisyon na lang ng tao yan. 17. Basa. Nang si Kristo buhay na muli, mga kapatid, ang mga Kristiyano nagsimulang sambahin si Kristo on the first day of the week. Basa, Luke 24, verse 1. First day of the week. Luke 24, verse 1, begin. Bakit tayo ligo sumamba? Si Kristo na buhay na muli, araw ng Sunday. Talata, 1 Corinthians 16:2. Basa. Sabi ng Bible, unang araw ng San Linggo, mga kapatid, hindi po Lunes yan. Unang araw ng San Linggo, ano unang araw ng San Linggo? Yun sa kalendaryo, that's Sunday. You will work 6 days, hindi mula Linggo. Ang work mo mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 days samba. At sila sumasamba, 7 araw. Okay? Para magpahinga. At tumatak yun, first day, sa kalendaryo, Sunday. May discrepancy? Wala.
Amen? So God, in this commandment, is saying two reasons. Na siyang tayo to keep the Sabbath for physical and spiritual reasons. Sabi ng Bible, again, keep it holy. As sabi ni Voltaire, isang atheist, we cannot destroy Christianity until we destroy the Christian Sabbath. Kayang sirain ang Kristyanismo pag ang mga Kristiyano wala paglinggo sa church. Pero pag ang Kristiyano sa church, ng Sunday, nag-aaral sa ng Diyos, Sunday, inalaan para sa Panginoon, you cannot destroy Christianity. Pero pag yung mga Kristiyano, linggo, wala, napakadali niya matukso, napakadali niya bumigay, napakadali tangay ng Agos, parang ipa. So it is not a day to be devoted sa lahat ng bagay ng kamunduhan, sa lahat ng namang bagay na hindi sa Diyos. Ang Sunday, the Lord's Day, keep it holy. Keep it holy. That would give you rejuvenation. Palakasin tayo sa ating panampalataya. Hebrews 10:25. Ano sabi ng Bible? Pababayaan ba natin? Hebrews 10:25. Begin. Malapit na dumating si Kristo, mga kapatid. At baka dumating sa araw ng linggo, saan kayo madatanda ni Kristo? Huwag niyo pabayaan ang pagkakatipon. Ang Kristiyano, manindigan tayo. Dapat nasa church ako pag Sunday. The best you can. Isa sa dahilan nga, mga kapatid, kailangan ng tao ang pahinga. Kailangan niya ang nourishment ng Panginoon. May mga halimbawa tayo rito. Nung araw, sa isang state sa Amerika, nagkaroon sila ng batas na yung Sunday, dapat walang anumang pasok. So, off. Isang forger, tao, pineke yung pirma at inasunto siya. At sabi ng judge, after a while, palayain nito, hindi siya nasasakop ng magaling yung abogado niya, palayain nito technically kasi walang transaksyon na pwede maganap ng araw ng linggo kasi yung date ng cheque ng forger ay Sunday. So, the contract ay null and void kasi Sunday ginanap. So, naging pabor pa sa kanya. Pero nakasuhan siya na ibang kaso. Parang ganito yan eh. Sabi ng mga tao, wala naman nakukulong sa utang. Di ba? Wala naman eh. Kaya iba utang-utang din babayad. Kala nyo, wala makukulong sa utang, pero may nakukulong sa staffa. Panloloko. Bakit to? Nangako ka magbabayad, di ka nagbayad, di nanloko ka. So hindi ka makukulong sa utang, kundi makukulong ka sa staffa. So, yari pa rin siya. Kaya ito, napawalang sana siya sa ginawa niyang pagpirma ng hindi kanyang pirma, pero nakasuhan siya ng ibang kaso. May isa pang pangyayari. Yung isang presidente, ay sa nabasa ko, President-elect Zachary Taylor. Ayon sa batas nila, manunumpa ka ng March 4, natapat ng linggo. And he refused to be inaugurated on Sunday kasi linggo. Sabi ng mga politicians, hindi pa pwedeng wala tayong presidente mula ngayon. Sabi niya, manunumpa ako ng Lunes. So that is 5 na. So sabi nila, mag-usap tayo. Kumisin natin si Taylor na magbago isipin niya. Sabi niya, hindi pa pwede. Sa church ako ng Sunday. Ano ginawa nila? Gumawa sila ng mabilis batas. Maglalagay sila ng presidente for March 4 hanggang 5. Para mayroong presidente sa buong Amerika ng panahon na yun. At nailagay nila si James Polk. Ano ginawa ni James Polk? Pagkatapos ng lahat ng yun, umusya, tulog siya, nagising siya, halos Monday na ng hapon. Kaya the whole presidency niya, natulog lang siya, Sunday to Monday. Pinahalaga niya ang araw ng Sabbath, ang araw ng Sunday. Si President Grant refused to attend a horse race bilang presidente.
Sapagat Sunday, Thomas Alva Edison, he worked in his laboratory hanggang ng Sunday, and God convicted him. Nasabi sa kanya, sinisira mo, you're desecrating my day. Kaya mula noon, hindi na siya naggawa ng Sunday. Thomas Alva Edison, sino siya? Siya nag-invento ng bumbilya. Christian. President McKinley, he was invited to attend sa opening. Nagsang napakalagang bagay. Pero that was Sunday. Sabi niya, I didn't do that on Sunday. Pinahalaga nila. Yung aeroplanong inimbento ni Wilbur Wright, inilagay sa isang ship para na rin sa Espanya. At yung araw ng Espanya, naglagay ng special meeting na gagawin Sunday. Sabi ni Wilbur Wright, I refuse to attend that ceremony. Bakit? It was Sunday. Ibig sabihin, pinahalaga nila. Si Magsaysay, sino tao na rito nung si Magsaysay ang presidente? Pamilyar ba kayo sa pangalang Ed Mata? Si Ed Mata ay Kristiyano. Yung araw na namatay, ano kinamatay ni Magsaysay? Tinan niyo yung history niya. Sige. Ano kinamatay ni Magsaysay? Plane crash. Okay? May meeting sila sa isang lugar. Si Ed Mata, isa sa tao ni Magsaysay. Sabi niya, sumama ka sa amin. Christian si Ed Mata, as far as I know. Sabi niya, Mr. Pangulo, linggo po. Kailan po ako sa church. Ganun ba? Pag hindi ka sasama, hindi sasama. That day, nag-crash ang aeroplano. I know some people, young people, Sunday dapat na sa church, nag-ayaan, magligo sa ilog. Hindi naman na kaming buhay. Nalunod. God's day should be regarded as holy. Amen? Hindi utang na loob ng Diyos na nasa church tayo. Listen, utang na loob nating Kristiyano sa Diyos. The Lord's day is holy. Keep it holy. It's never be like another day of the week. Ang Sunday dapat sa Panginoon. Lastly, the challenge. Exodus chapter 20 verse 9. Pakibasa. Hanggang 11. Begin. Ngunit ang ikatlong araw ay Sabat sa Panginoon Diyos. Sa niya ay magpapagawa ng mga gawa. Ikaw niyang iyon at nalaga, pinabahay, anisin ang langit, babae. Ikaw lumakan, ikaw iyong naglupan, at sa loob ng mga pito at lahat. 11. Sapagkat ito instruction ng Diyos. What they should do. 6 days, gagawa ka ng lahat ng gawa mo. So, obeying this command ay may benepisyo sa ating lahat. Gawa ka lahat ng gawa mo. Linggo sa Panginoon. Merong kilala kung paano kinis ng ulo niya, paano wala laman ng ulo. Pastor, kuno, salta nangangaral sa pulpito, salta nangangaral ng salta ng Diyos, nakita na ako, nasyak pa, naglalaro, ano tawag doon? Ano laro yun? ML? Oh? Naglalaro ng ML, Sunday ng umaga, pastor daw siya. Pinagbigyan namin, tiniis. Bago po siya nagpastor sa church na binigay namin, inayos namin lahat, ginastos ang lahat. Ando na, may tao na, alam niyo, ang ginawa niya, naglakwat siya kung saan-saan, lakwat siya kung saan-saan. Pastor daw siya. Hindi pa pwedeng gawin ng Diyos ganon. At ang una-una yung ginawa, sinipa ako bilang ama ng simbahan iyon. Hindi ho talaga bobo, talagang bobo talaga. Sayang ang gawain ng Panginoon, bumalik ako, kinuha ang gamit. And they have the audacity, ipopost pa, mga wala raw kaming puso. Sabi ko,
Okay lang sa akin kaysa walang utak. Pag hindi mo ginawa ang dapat mong gawin pag-aaral ng linggo o sa trabaho mo ang dapat mong gawin, wala kang tatasahan kundi ikaw tanggalin at itapon ka sa malayo. Hindi kailanman pinagpapala ng Diyos ang tamad, ang walang kwenta sa gawain. Amen? Gusto ng Diyos, gumawa kayo. Huwag kayong tatamad-tamad. Gusto mong pagpalain ka, may mga pastor ko alam. Pastor, gusto kong pagpalain din ako, kagaya mo. May sakyan, may ganito, may ganito. Sabi ko, di sige, hindi mamaramot ang Diyos eh. Nung hindi nila nakakita yung pagpapala ng Diyos, sasabi nila, ayaw na maglingkod sa Diyos. Sabi ko, ano problema mo kasi? Gusto mo kagad, dali-dali kang pagpalain ng Diyos. Ako po, 40 taon na nagpapastor, ikaw 40 araw pa lang. Tapos naglalaro ka ng ML, paano ka pagpapalain? Tapos una mong gagawin, sisipayan mo yung pastor mo. Stupido. Hindi ka pinagbabawal ng Diyos gumawa. Pero huwag kang tatamad-tamad. Gawin mo dapat yung gawin. Pangalawa, ano ang dapat na hindi natin ginagawa? Tingnan sa verse 10. Balikan natin, Exodus 20 verse 10. Basahin natin. Begin. Ngunit ang ito araw ay sabat sa Panginoon Diyos. Sa araw na iyan ay magkakagawa ng ang gawa. Ikaw ay binaman ng nanakay ng Okay? Sige. So, we are to work 6 days. But God's day is to be different. Yung araw ng Diyos, you do no work. It will benefit you many times over. Ilayan yung linggo sa Panginoon. Church, listen. Kristiyano ka, ilayan mo yung linggo sa Panginoon. Subukan mo Diyos. And God will bless you. Ang mga magsasaka. Ewan ko sa ating mga magsasaka sa Pilipinas. Ang magagaling na magsasaka will tell you that they can produce more crop sa kanilang mga itinanim for 6 years. At ikapitong taon, ipapahinga yung lupa. Mas maganda ani. Mga businessman, na-discover nila na pagka-empleyado nila, binigyan ng pahinga. Ipinagpahinga nila. Nagiging mas produktibo ang mga empleyado nila. Ewan ko ngayon sa DepEd. Misa ko sa mga teacher, sa iba nakatingin. Lutang na isip. Kawawa mga guro. Tulungan tayo ng Diyos mga kapatid. God's day is not a day for carrying any business as usual. Si Kristo ang nagpahinga. And when we work hard, we go home, magpapahinga tayo. We have to rest. Kailangan ng katawan para makargain ng lakas. Pero pag hindi ka nagpahinga mga kapatid, hindi ka tatagal sa lupa. Ikaw mismo sisira na iyong sariling katawan. The word rest refers to, it means cease doing those things that you've been doing during the week. Ibig sabihin ng ikapitong araw, hindi mo gagawin yung ginagawa mo ng 6 days. Minsan, pati linggo, yung ginagawa mo ng 6 days, ginagawa mo pa rin doon. Wala kang pahinga. Ikaw nagpapahinga sa sarili mo. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Now, let me show you a video. This video will tell us na ang araw ng Panginoon, dapat sa kanya tayo nakatutok. Mababa, mataas, ang pinag-aralan, simpleng tao o hindi, dapat na tayo nakaasa kay Kristo. Nakaasa sa gagawin ni Kristo. Because without Him, we can do nothing. You watch this.